anong mga condition ang pwedeng magawa ng gobyerno para makipag-reconcile yung mga kaaway niya. Katulad nung ni Vice President, former President. Nung sinabi yan nung isang araw, isang linggo yata sir, nung isang linggo, ang sagot ko, sabi ko, huwag kayo maniwala dyan, budol lang yan. Kasi kami, Marcos Duterte talaga, Duterte Marcos talaga may matagal na. Marcos loyalist kami, Duterte supporter kami. Noong 2016, ang kinampanya namin, Mayor Duterte and Senador Marcos, hindi yung Duterte Cayetano. Siyempre, ngayong 2022, Marcos Duterte naman kami. Ninong namin si Bongbong, ninong namin si Speaker, ninong namin si Anton Lagdameo, tatlong magkakabarkada dyan na nakaupo ngayon. Noong panahon na hindi sila makaupo sa ating gobyerno, natalong Vice President, kakaunti lang kami na appointee ni Pangulong Duterte na Marcos loyalist. At isa kami sa laging nilalapitan ni Ninong Bongbong, iniimbita sa bahay, sa opisina. Hindi ko lang alam kung kapag pinresent, kung siya mismo nagsabi, si Garcia, hindi na hear sa'yo. Wala akong sinabi. Sir, Attorney Respicio, you would mention na doon sa process, may delay at ang suspetsya nyo, may manipulation na nangyayari. So, may we know, sino kaya ang nakinabang doon sa manipulation na yun? I don't know, but these are the things we know. Inamin ng COMELEC na merong data center 3 na active na tumatakbo on the day of the elections na nagkokolekta ng lahat ng results ng automated counting machines. At sila yung nagko-collate. At sabi ni Chairman George Garcia, every 15 minutes daw na nagpapadala sa lahat ng transparency server. The fact pa lang na meron na kaagad breach sa legal requirement na dapat diretso from automated counting machines papunta sa COMELEC servers at transparency servers ay malaking indication na ng widespread fraud. At ang burden na mag-explain ay nasa COMELEC. Kung anumang speculation ang iniisip nyo ngayon about sa kanilang kamaliang ginawa ay valid lahat yan at lahat ng CC ay dapat ngayon sa COMELEC at nasa COMELEC ngayon ang lahat ng bola para ipaliwanag at itama ang ating mga suspicion. Pero hanggat hindi nila ipinapaliwanag yun, valid lahat ng suspicions natin. Sir, naniniwala po ba kayo na maliban kay COMELEC, COMELEC Chairman George Garcia at sa mga commissioners, may mga matataas pa ng opisyal ng gobyerno ang dapat managot sa nangyaring mga irregularidad during the elections? Sa akin, oo naman. Siyempre kung kasi yung sa case namin, feeling ko may nag-uutos di ba? Either yung ibang katabi namin na party list o yung ibang natalong party list dun sa dulo, uso yan sa COMELEC so, yun na sinabi sa akin ng intelligence officer kahapon, gusto kami ma-disqualify para pag na-disqualify kami, 3 seats yun, isa doon sa mga kasama, Gabriela, sa baba. Tapos hindi ko alam, may sinasabi si George na pwedeng hindi rin doon sa baba manggaling yung dadagdag pwedeng doon sa taas Sabi ko, mayroon ko pala doon sa taas na mga gusto kong madagdagan yung seats. Sabi mismo ni George hindi lang doon sa baba, pwede doon sa taas So, masabi ko sa inyo, magkano? Ay, hindi na po yan. Sir, nasa na. Itong sabi ng kabataan daw na yung daw sa Commission on Election, self-serving daw. Bakit hindi nyo pa sinabi noon na may ganyang kalakaran sa COMELEC? Yan, buti binanggit nyo yan. Babanatan ko talaga to si Raul Manuel Bumanat-banat si Raul Manuel dyan na, may alam ka pala, bakit ngayon mo lang sinasabi? Ganun. Yung Kabataan Party List po ay 15 years na sa Kongreso. Kahit iharap po dito na naman sa akin si Raul Manuel dito sa Pandesal Forum na to, kakalunin ko na naman sa debate yan. Ano yung nilalagay nilang Ano yung nilalagay nilang salin nila? Ano yung kay Sara Elago? Salin niya sa isang taon, 78,000. Ang sweldo na isang congressman, almost 300. Times 10 months, 3 million. Ano ba? 3 million, may 2 months pa, so may bonus pa, may... 3.6. mga 3 ang sweldo na isang congressman, mga 3.6 million kada taon. Ang nilalagay nilang salin nila, 74,000, 78,000, para pag mukhang mahirap sila.
Masabi ko, dati ako miyembro ng Bayan Muna at ng Kabataan Party List. Pare, niloloko tayo dyan ng mga kinatawan natin sa mga bayan. Pupunta sa ating rally, tapos sasabihin, wala silang sasakyan, wala silang, magkano lang presyo ng isang cellphone at laptop ngayon sa Kongreso? Yun na yung yun na yung net worth ng isang congresswoman nyo, 74,000 sa isang taon. Kumukuha yung 3 kongresista na yan ng 3.6 million kada taon. Hindi pa kasama yung pondo ng opisina. Kaya kapag sinasabi sa inyo, mga nasa araw na nagrarally, pagod na mga kasama, na aktivista, at yun lalo na yung mga nasa bundok, na talagang mas mahirap ang buhay, niloloko tayo ng sarili nating mga kinatawan sa Kabataan Party List at sa mga bayan. Hindi ganyan kahirap ang buhay nila. Ang kanilang mga anak, pinapadala nila sa abroad para mag-aral. Habang kayo, kabataan Pilipino na sumasama sa rally nila, naniniwala kayo, 74,000 lang isali ng kongresista ninyo. Pinapababa lang nila yun. Pwede nga silang kasuhan dyan, di totoo yung mga sali na yun eh. Sinasabi ba nila sa inyo na maraming pondo ang isang kongresista? Hindi. Sabihin ko sa inyo kung magkano pondo ng isang kongresista. Sabihin ko sa inyo, pag hindi kami proclaim next week. Wow. Yun ang tanong ng isang editor ng Filipino Mirror newspaper, si Miss Susan Cambry. Sinabi niya last time dito sa Pandesal Forum, pag dinaya kayo, may sasabihin kayong mga expose about what's happening daw sa Comelec. Ready ba kayo magsabi ng ganyan pag may nangyari daw sa kaso niya? Masabi ko sa inyo, hindi kasi ako nakainom ng lusartan ko ngayon. Masabi ko sa inyo, kayo taga-media, baka naman nababalitaan nyo kung gaano kadami ang kurakot at mandarambong sa gobyerno. Bilang media, bilang mga media na nakatutok sa gobyerno, baka naman nababalitaan nyo na napakaraming ahensya ng gobyerno ang kilala sa korupsyon. Imposible namang hindi nyo narinig yun sa araw-araw nyong trabaho na pagsagap ng balita. Pangalawa, kami sa Duterte Youth Party List, tinatangka naming solusyonan yung mga ganyan. Kami ang nagbabalik ng death penalty para sa plunder, corruption, teroristang NPA at heinous criminals. Wala nagko-co-author niyan sa amin. Wala kaming kasamahan na nagko-co-author niyan. Tanong nyo na lang bakit. Kung lahat ng ating mga politiko ay napakaganda ng hangarin para sa bansa, bakit wala nagko-co-author ng panukalang batas na nag-iisa para ibalik ang death penalty para sa mandarambong, kurakot, teroristang NPA at mga heinous criminals? Baka doon ba patungkol sa heinous criminals meron? Pero doon sa teroristang NPA at mga mandarambong, bakit wala? Itanong nyo. Bakit nga naman wala? Diba? So, masabi ko sa inyo, sa napakadaming kurakot sa ating gobyerno, na masusuka ka na talagang hindi kaya solusyonan ng isang kongresista, hindi kaya solusyonan ng kakaunting tao sa sobrang laganap, kailangan ng pagtutulungan ng lahat ng Pilipino. Kasi ikakamatay namin pag sinabi namin sa inyo yung mga nababalitaan namin mga pangyayari sa loob ng gobyerno. Oposisyon man o administrasyon, dating kongresista man o incumbent na kongresista, bakit walang nagsasalita? Diba? Kasi yung mga dati, nag-aantay lang silang umupo para sila naman. Hindi kami ganon sa Duterte Youth Party List. Hindi kami nakikialam dyan sa mga pondohan, sa gobyerno. Yung sinasabing vote buying sa amin, pare, sa sobrang daming vote buyer, hindi kami nagbigay kahit piso. At kami ang nagbabalik ng death penalty para sa mga mandarambong sa gobyerno. Sir, next question po kay Chairman Ronald po. May post po kasi online, sir. So to clarify po, ano po yung relationship na sir kay First Nominee Congresswoman Trixie Cardera? Sister ko yan. Dalawa sa nominee sister ko. Personal sister, hindi po sister ng wife niyo. Dalawa dyan sister ko. Iba lang yung apelido kasi tsaka yung middle name kasi we come from a broken family na nag-asawa yung tatay ko, nag-asawa yung nanay ko. Pero dalawa dyan, kapatid ko. So hindi po totoo na nagkaroon ka ng possible misrepresentation and legal change of sir? Wala. Thank you, sir. Sino naman nagsabi nun? May post po kasi online, sir, from Tonyo Cruz na
questioning na sa certificate of nomination kung nagkaroon ba ng legal change of surname kay Congresswoman Gracie Arnel. Ihain niya patag hain nila parang ginawa namin kay Congresswoman, hindi pala, almost Congresswoman Wanson. Huwag nilang i-post yan, di hukuman niyang Facebook. Clarissa Mica,